seeds ng aming beans. Itabi natin ito. Ito yung magiging binti natin. Ito pa. So itatabi muna namin pati itong mga ano niya, mga timba dun sa gilid para mahawan na. Kasi bago pumatak yung snow, hindi namin nailigpit. Tutubo pa naman siguro to pa, no? Tutubo pa naman siguro to? Bilhin na lang tayo. Parang malipis na. Hindi naman. Ayun pa, oh. Magulang naman to nung iniwan natin dito. Ayun pa pa, oh. Meron pa guli, oh. Ayun, hindi pa po naman. Lagay ko muna sa lamesa. Pati yung mga alugbati namin. Ayan. Tinabi ko din yung mga seeds. Ayan. Tapos yung iba't ibang klase namin ng mga kamatis. Ayan. Doon din. May itinabi din ako. Kasi yun na yung gagamitin natin sa pagpapatubo. So dyan lang muna sila sa gilid. Ano pa ba ang ililigpit natin? Ay, ito sana yung okra, sabi ko. Kunin mo lang yung tuyo na pa. Yan. Yung mga nakaraan naming seeds. Galing din yun sa tanim namin. Pwede pa naman siguro gamitin to kasi nasa ano pa siya. Nasa shell pa siya. Magulang na to eh. Ito. Ay, shoo. Dami kamatis dito na nagkalaglagan na. Parang mais eh, no? Ay, wag na yung green. Wag na isama yung green. Sa mga ka-viewers, ganito yung itsura ng likod. Pagka halimbawang walisin mo to, yan, kinabukasan madumi ulit. Kasi nga, nagkalaglagan yung mga tuyong dahon. At, ayan, pagka off naman, walis-walisan naman para mabawasan lang yung tambak ng dahon. Yung biglang lumungkot yung paligid. Summer talaga yung pinakamagandang panahon dito kasi syempre buhay na buhay yung paligid, gawa ng maraming tanim, may mga gulay, diba, bulaklak. Pero pagdating ng fall, ayan na, nakatabi na yung mga paso, mga timba, yung taniman eh tuyo na. So, magiging masigla na naman ulit to pagdating ng summer ulit. So, ligpitan na. Dito na muna yan, yung iba mong gamit. Next year na naman ito magagamit. Yan. Dito lang muna yan. Hindi na ilalagay sa shed pa? Hindi. Okay na yan. Hindi
Tabi mo yung mga patubuan. Bala kasi namin next spring. Didiretso mo na yung pagtanim pa, no? Ganyan pala yung laman yan, no? Ayan, no? Parang finil lang dito, tapos dyan niya tinatabi yung mga patubuan niya. Yung mga ganito naman kasi, seed starter tawag dyan, diba? Ano lang yan eh, saglit mo lang siya gagamitin. So pagka tumubo na yung mga seeds, ililipat mo naman siya sa medyo malaking paso, like kagaya neto. So itong mga paso na to tinatabi din namin kasi sa sunod, para hindi na kami bumili, 'di ba? Matagal din naman masisira yan. Yung iba nandun sa shed. Ito pa oh. Ayan. Ito mga itlog na to. Iniipon lang namin para magamit namin sa sunod pang abono. For sure sa sunod na taon magiging mas maganda yung garden natin. Kasi alam mo yung pagtatanim kasi parang trial and error din eh, 'di ba? Tama sa Ha? Sa ano ba? Sa off. Tanim natin diyan yung Yung hydrangea. Ay, hindi hydrangea. Ano 'yun? Tulips pala yung sinasabi niya. So meron na kaming tulips dito. Bali may isa pang balot na nabili. So itatanim natin yun nitong fall para pagdating ng spring doon po siya tutubo at magkakaroon ng bulaklak. Tapos may isa pa kaming tanim din, yung hyacinth. Ayan, kailangan din daw sabi ni Dadong na ngayon din siya itatanim dahil malamig na, so hindi na siya mag-i-sprout. Pasaway itong strawberry kung kailan na taglamig na eh. Ano, buhay na buhay. Ano pa? Strawberries. Lumalaban sa lamig. Siguro. Tutubo ulit to sa sunod. Pag nagligpit kayo ng dahon, tambak nyo dito ha. Oo. Pag ano ba? Kasi hindi. Pag nag-rake ng dahon, Sa ayan, off nila. dito na lang itatambak. Dito na lang tambak. Kasi may strawberries dyan. Tapos dito pa kasi merong tulips dito. So maganda pag mga perennial siguro dapat tambakan, no? During fall para pagka tapos pagdating ng spring lilinisan para mag-sprout yung mga tanim, ganon. Po namin, merong ibang mga pananim kami na hiyang sila sa paso. Like dito yung mga sili nun, tsaka yung mga bell pepper, parang hiyang po sila sa na nakapaso. Tapos yung kamatis naman, syempre pagka direct talaga siya sa lupa, mas nahiyang din siya. Tapos yun nga, siguro tulong din yung mga organic na pang abono ni Dadong. Tapos may advice yung taga plant ranch dyan na binila namin ng halaman. Sabi niya yung mga seeds maganda daw ilagay sa, alam mo yung bote ng gamot, yung gamot na nire-reseta. Ayan. So, ang ginawa ko, dahil nga monthly meron akong 2 bote ng gamot. Nililinis ko, tapos yun patutuyuin ko. Ito, yung mga seeds na naipon ko, doon ko ilalagay. Tapos, syempre, ililabel lang. So, ayan, mga ka-viewers, luto na po siya. Ayan, oh. Ang bango ng langka. Ayan, luto na. Let's eat. Bilo-bilo.